Hello guys, hello mga LEDs. So, eto na nga yung bago natin Aerox na Yamaha Aerox na V3. Ayan, SP. So, nakukuha lang natin kahapon. So, kaya ko ito binili talaga. Pande-demo natin yan. Kakabitan natin ng mga ilaw, bracket, busina, saka yung mga gawa natin na bracket at harness. So, ngayon wala pa siya talaga nakakabit kahit anong accessories. So, hopefully marami tayong magawang mga bracket or accessories na pwede rito. So yan. Gagawin natin dito, unang setup na to, mag-install tayo ng MTL. Yung medyo malit lang muna, Zenlo X1 GT. So lalagay natin dito. May bracket tayo na nakalagay dyan. Tapos yung busina, sa busina yung pangmalakasan na lalagay natin, Bosch Europa agad. Para di na tayo mag-upgrade. Tapos may bago tayong ginawang wiring na gusto ko talaga ma-demo eh. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga Yamaha Aerox na V3, yung SP, saka yung NMAX na turbo, ganito yung left side switch niya. So parang ang hirap lagyan ng passing switch. Unlike ng mga standard version, nalalagyan namin yun ng nako-convert namin yung menu niya na magiging passing pag nag-start na yung makina. So, may ginawa tayo ng start button. Ang function niya is start pa din. Pero pag maandar na yung makina, passing na yan. So, dito na tayo magka-passing. Para wala kayong makikitang switch ng passing dito yung mga button. So, dito na lang. Maganda nun, mga plug and play lang yun. Tapos, yung gamit na to, kung gusto nyo na magkaroon kayo ng busina naman, pwede nating gamitin siya sa loud horn. For example, dito yung stock horn. Pag dito naman, loud horn naman. So, depende kung ano gusto mo, kaya natin gawin yan. Tapos, yan, papakita natin yung mga install natin. Pati yung bracket. So, ginawa ko na yung mga harness niyan, naka-ready na. Pakita ko lang, install tayo ng Bosch Europa. Tapos, Zenlo X1 GT. Ito yung unang setup natin ng ilaw, X1 GT. Pero i-upgrade natin ito ng 100 watts para magamit natin yung bracket natin. Tapos ganito kami mag-install. Ito pa lang, ang gagawin natin wiring ng ilaw na ito, medyo kakaiba. Kasi papaganahan natin lahat ng kulay. Magkakaroon siya ng switch na 3-way switch. Pero yung gana nito is on-off lang. Yung itaas niya on, yung gitna off, yung baba on pa rin. So pag naka-on, sumasabay na dun sa high and low ng headlight, yung MDL natin. Yung sa low, sasabay yung yellow ng kulay nito, tapos yung high gagawin natin puti. Tapos dun sa passing natin na mako-convert dun sa start, dun naman gagana yung sabay na kulay, na yellow and white. So ganon. Ang advantage kasi nung na on-off lang to, madali kasing abutin ng thumb nyo yung high and low ng left switch ng high and low sa headlight para madali siya accessible. Tapos kung makikita nyo yung wiring namin, mga naka-relay, lahat yan naka-shrinkable tube, naka-special terminal, ayan o. Pati yung common na yung pa kinakabit natin. Tapos ito nga yung bago nating wiring ito. Medyo mahirap na siyang mabuksan. Mahirap nang gayahin. Naka-tube siya na metal, na stainless. Tapos sealed siya para hindi siya mabasa o masira. So ito na ngayon magko-convert doon sa start button na magiging passing. Kasi nga yung mga turbo saka SP na version ng NMAX at Aerox, mayroon kapitan ng passing. Applicable din to sa sa mga ibang motor like Yamaha Aerox V1, V2, ganoon din sa NMAX. At sa ibang motor na Yamaha, pwede yan, mga ano ba? Basta yung Yamaha. Basta yan, okay, video mo na. Mga socket, naka-terminal yan.
So lahat ng kulay na yung magagamit. So pakita ko lang, dito sa bracket ng ilaw, meron kami kinakabit ito. Stainless siya, nakabalot ng plastic, tapos naka-powder coat. So papakita natin, Pat, pa-help nga, Pat. Ano ba ito, Pat? So papakita natin. Ayan. Alin ba dyan? So yan, nakatornilyo rito. Tapos may tornilyo sa loob. Saan yung ilaw? Dito yung ilaw niyan. So yung ilaw niyan, dito nakalagay sa bandang harap dalawa. Ito yung setup na medyo tago. Optional yan, pwede dito or pwede sa tipos. Pero mas maganda kasi rito eh. So ayan, pakita natin yung isa pang bracket. Ako isang bracket, Pat. So yung heavy duty bracket naman, ang pangmalaking ilaw, pakita natin. So ito yun, huwag mo nang kabit. Ito yung nakatornilyo sa chassis. Ayan. Sa fairings, ay 4 sa ito, 2, 3, 4. Yung pagkakabit nito kasi usually yung tinatanong ng mga bibili ng bracket namin. Pag tinapat nyo yan, makikita nyo na po. Kadalasan to sa gitna, sa lower bolt, maski yung mga Honda or yung mga... Pag nakakabit nyo na yung lower bolt, maluwag lang. Tatapat na to, alam nyo na kung saan matutornilyo. Yung maliit na bracket, kailangan tanggalin yung pisngi ba? At tatanggalin yung pisngi. Hindi na. Yung maliit na bracket. Ibubuka lang. Ay, bubuka lang para makakabit yung ano. Tapos sa busina, magkakabit tayo ng Bosch Europa. So yan, ito yung bracket natin. Pakita mo nga, Pat. Kita ba dyan? Ayan. Ayan, ganyan. May kasama yan na special nut para hindi siya mahirap higpitan. Tapos yung Europa, doon na makakabit yung dalawa. So, papakita rin naman natin ito sa video na kung paano siya kabit pag wala ng kaha. So, yan yung horn bracket natin. Okay na, pati. Heavy duty stainless bracket. Pati lahat ng bracket natin stainless na powder coated. Ayan. Niready lang natin para susunod kabit na lang. At, yan. Kakabit natin na Bosch Europa, Xenon X1 GT, start conversion to passing. Lahat ng yung ilaw niya gumagana lahat, puti, dilaw, saka puti, dilaw sabay. Heavy duty bracket available din pag magagamit kayo ng mga laser gun, GR light, or 100 watts na MDL. Mga Night Ranger, pwede to. Nakaturni sa chassis, stainless na powder coated. Ito pang dalawang gilid, dalawa yung nakaturni sa motor kaya matibay. Ito rin, pagkalalo sa mga mga ABS na model na Aerox sa V3. Meron kami horn bracket para sa PIAA. Pinapadali natin kung paano ikabit yung mga accessories na kakabit yung kaya tayo may mga bracket. So yan. Yun ang mga kakabit natin, mga LEDs. Ayan ang Aerox dito natin sa ating Honda XADV. Ayan. Wait nyo yung sumunod na video ng pagkakabit natin. Papakita natin buong video. Ayan mga LEDs. Thank you!